makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW dyan. Sana po nasa mabuti kayong mga kalagayan sa mga oras na ito. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito yung pag-uusapan po natin ngayon, yung mabigat na statement na sinabi po ni Colonel Espinido. Ito po yung testigong hiniharap po ng mga bataan po ni Speaker Romualdez doon sa Quad Committee kung saan idinidiin nga nila si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, meron kasi siyang statement doon na sinabing ang PNP organization daw po ang isa sa pinaka biggest crime group dito sa Pilipinas. So, mabigat po yung binitawan yung statement na yun. At ito po, nag-react po ang PNP. So, ito po yung naging mga statement po ng spokesperson po ng PNP dahil sa, kumbaga, hindi makatwirang pagbibigay ng ganong klaseng statement ng isang aktibong pulis na akusahan mo ba naman yung organization na kinabibilangan mo na isang malaking crime group. So, yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin itong binitawang salita ni Colonel Espinido na ikinadismaya po ng mga kapulisan natin. So, ito, panoorin po natin to. Ang isang organized crime group ay binuo para sa isang purpose lamang. Ito ay to commit crimes. So malayong-malayo ito sa realidad na kung bakit itinatag ang PNP mula sa Philippine Constabulary at Philippine PCINP. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nitong police officer na ito. Ikinagulat ng pamunuan ng pambansang pulisya ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadruple Committee hearing kahapon sa Kamara na ang Philippine National Police ang pinakamalaking crime group sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakalulungkot na inihalin tulad pa ng isang aktibong pulis ang organisasyon sa grupo ng kriminal. Seryoso ang naging aligasyon at unfair ito sa mga matitinong pulis, maging sa mga nagbubuwis ng buhay sa paggawa ng maayos na trabaho. It casted doubt at shadow doon sa integridad ng buong PNP. We're not talking about one single PNP officer but buong organisasyon yung sinasabi natin. Correct. Kasi parang binigyan mo ng alinlangan, binigyan mo ng doubt yung buong Pilipino na ang PNP natin ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa ganyang klaseng statement. So napaka-unfair nga naman dun sa mga pulis po natin na gumagawa ng tama, nagsisilbi ng tama, ibinubuhis ng yung buhay nila, iniiwan yung pamilya nila para gampanan yung trabaho nila bilang pulis. And yet sasabihin ng isang pulis na aktibo pa po ito, hindi pa to retired, hindi to dismiss, active duty, nasa active, ano pa siya, active, basta aktibo pa po siyang pulis. Tapos sasabihin niya ng PNP na kinabibilangan mismo siya, isang malaking crime group. Ngayon, masisisi ba natin si Colonel Espinido? Siguro, maybe meron siyang experience. Siyempre, matagal na rin siya sa serbisyo. So, marami na siya nakikitang mali. So, hindi naman natin masasabing perfecto naman talaga yung PNP. Meron pa rin talagang mga bulok na kamatis dyan. May mga talagang, sabihin natin, mga siraulo, may mga corrupt na pulis na nandyan sa loob ng organization. Kaya nga, kung mapapansin nyo, every administration ang laging sinisigaw nila, internal cleansing, lilinisin yung hanay nila. Pero until now, hindi pa rin nila talaga totaling masabing 100% na nalinis na nila yung buong PNP. Kasi nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Inamin naman ni Pangulong Duterte na may mga police general na involved din talaga sa illegal na droga. Kaya sabi nga niya, ang hirap kalabanin ng gobyerno
na mismong gobyerno yung nagpoprotekta sa mga corrupt official, sa mga corrupt government employee, di ba? So, yun yung pinaka sinasabi ni Pangulong Duterte na kaya nga sinusulong niya nung time niya na mapalitan yung konstitusyon natin dahil nga kung gusto talaga daw natin ng pagbabago, kailangan natin simulan uli back to zero dahil nga yung buong sistema ng Pilipinas infected na ng korupsyon. So, kailangan baguhin lahat, tanggalin lahat. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, bababa siya sa pwesto niya kapag napalitan or sabi natin maaprubahan kagad na mapalitan yung konstitusyon natin. Kahit siya mismo, kusa siyang bababa sa pwesto para at least lahat bago. So, dahil nga hindi pa rin napapalitan yung saligang batas natin, still mananatili pa rin yung sistemang bulok. Especially dyan sa PNP. Kaya siguro yun yung doon nang humuhugot itong si Colonel Espinido. Kaya nga siguro yung pagkakaintindi niya doon sa utos ni PNP chief kasi siyempre ang inaakusahan niya buong PNP organization. So siguro nasa isip niya yung PNP chief dahil siya yung namumuno sa PNP, yun yung direktang nagbibigay ng utos o yung kumbaga tanggap na yung sistema ng kung paano trumabaho yung mga pulis. Well, siguro meron talagang bukod siguro sa chief PNP, meron pa sigurong shadow boss siguro diyan, parang shadow PNP chief, parang ganon. So, lumalabas niya parang dalawa yung PNP chief. Isang mabuti, isang masama. So, siguro yung masamang PNP chief, yun yung kumbaga yung sistemang bulok yun na sinusundan niya at hindi nila masyadong na-recognize kung ano yung talagang direktiba nung isang maayos na pulis tulad nung kay PNP Chief Bato de la Rosa, kay Espinido rin naman ng galing na humingi nga ng tulong sa kanya. Kumpirmado naman, inamin naman ni Senator Bato de la Rosa na tinawagan nga niya itong si Espinido, tumihingi sila ng tulong dahil alam ni Bato de la Rosa noong time na yon, magaling na pulis no si Espinido. At talagang nilalabanan nito yung mga drug syndicate dun sa area yung hinahawakan niya. Kaya kinausap niya, humingi siya ng tulong para, alam niyo yun, na ma-eliminate or sabi nga niya, matanggal, mawala yung illegal na droga doon sa area na yun. Kaso syempre, dahil nasa bulok na sistema ng PNP na yun yung pagkakaintindi o yun yung pagkakaalam ni Espinido dahil nga sa bulok na sistema, ang pagkakaintindi niya dun sa pag-alis, dun sa pagtanggal na hinihingi ng tulong ni Chief PNP Bato de la Rosa noong time na yon, ang nasa utak niya is patayin. Dahil yun din daw yung pagkakaintindi ng mga pulis na pinamumunuan din Espinido. So, doon makikita natin na talagang kumbaga yung sistema ng PNP, hindi siya talagang solid na sabihin natin na nagkakaintindihan. Meron talagang sumasalungat. Siguro, nung mga time na yun, medyo baka may iba pang bumubulong kay Espinido na siyempre mas mataas ng rango sa kanya. So, below rank yung kay, baga mas bababang rango. So, mga sumunod kay Chief Bato de la Rosa, siyempre may mga sumusunod pa yun, parang may mga second in line, third in line, mga ganon. So, siyempre maraming mga generals na nakapila para maging chief PNP. Siguro, yun yung mga nagbibigay ng iba pang statement or ibang, sabihin natin, iba pang order doon kay Espinido, binabanggit lang siguro, o name drop, o sinasabi natin, ito ang utos ng chief PNP, i-eliminate yan. So, siguro, dahil nga naging practice na ng PNP, pag sinabing eliminate, or sabihin natin tanggalin, walisin, ang alam na kagad is tsugiin na kagad yung mga drug syndicate na yan. So, kaya nga medyo kung iisipin nyo, medyo malabo na yung statement na yon. Dahil kung dito nga lang sa pag-akusa ni Espinido na ang buong PNP organization is isang malaking crime group, pero hindi naman niya, kumbaga wala naman siya naibigay na ebidensya, more on based on sa kanyang pagkakaintindi lang siguro. So hindi naman pwede nating yun, hindi, kumbaga
hindi yun, ako baga pagkakamali niya yun. Kasi hindi man lang niya i-verify, hindi man lang niya kinlarify kung ano yung pinaka essence ng ng order sa kanya. So basta sa kanya, sa pagkakaintindi niya, is yun na kaagad ang sinunod niya. So kung sa kanyang utak, ang ibig sabihin ng i-eliminate, i-tsugiin kaagad, itumba, hindi naman problema ng ano yun, kumbaga hindi naman kasalanan yun ng nagbigay ng order. Dahil kung ang nasa isip naman nung nagbigay ng order, hindi naman tsugiin, kundi hulihin at i-prosecute, dalhin sa kulungan, napakalayo po ng ano yun, ng kumbaga ng pagbibigay niya ng order. So talagang nagkaroon ng miscommunication, or talagang sabihin natin baka meron talagang sinadya na kasi hindi natin alam eh. Dahil nga kumbaga investigasyon 'yan, kailangan alamin kung ano yung katotohanan. So dapat both party marinig yung explanation. Pero naglabas naman, although hindi naman humarap si Senator Bato de la Rosa diyan sa Quad Committee, pero nagbigay na siya ng statement na kung panonoorin nyo, mukhang may punto naman. Malaki yung punto doon ni Senator Bato de la Rosa na never naman yung sinabi tsugiin yung order niya. 'Di ba? Ang utos niya or humingi siya ng tulong para tulungan si Pangulong Duterte sa war on drugs na i-eliminate or alisin yung droga doon sa area ang hinahawakan ng Espinido. Pero yun nga, wala namang siyang naibigay din na ebidensya na talagang yun ang order sa kanya. Kumbaga, hindi naman malinaw yung naging order. Sabi nga ni Chief Bato de la Rosa, ang problema no nasa kanya. Kasi hindi naman niya direktang inutos na pagtutsugiin itong mga drug syndicate doon sa Leyte. Sabi niya kahapon. Nalulungkot tayo dahil maraming pulis na seryoso at tatapat sa kanilang tungkulin, maraming nagbuwis ng buhay at nakakalungkot na yung buong organisasyon ang ay binigyan niya ng ganitong label. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na dapat na ituring ng mga pulis na hamon ang mga naging pahayag ni Espinido upang mas paghusayin pa ang kanilang mga trabaho. Dito parang nasunog pa nga rito yung Quad Committee, imbis na alam nyo na mapaganda yung image ng PNP under Marcos administration, parang mas lalo pang nabahiran ng, alam nyo, yung integrity ng PNP, mas parang, alam nyo, yung nasimulan ng buuin uli na maging solid, maging respected na organization. Dahil dun sa naging hearing na ginawa ng Quad Committee na hindi man lang nila, kumbaga hindi man lang nila hindi nila yung kumbaga hindi nila inayos, hindi nila kinlarify kung ano ba yung ibig sabihin dun ni Espinido. So nagkaroon na ng alinlangan. So kumbaga yung integrity ng PNP ngayong panahon ngayong administrasyon is parang nalagyan ng anay sa loob. So, kumbaga, hindi na ganun katibay dahil napasukan ng isang statement lang galing pa mismo sa isang active police na ang PNP nga daw isang malaking crime group. So, hindi naging maingat doon yung komite na humahawak noon. Dahil, kumbaga, imbis na makatulong yun, mas lalong, alam niyo, mas lalong nagkaroon ng kulay, lalo na yung nangyayari ngayon sa KOJC, kung saan, di ba, parang sinasabi nga nila na marami ng human rights violation ang nangyayari doon sa compound ng KOJC sa Davao. Tapos sasabihin ngayon ni Espinido na malaking crime group yung PNP. So, parang nagko-collaborate ngayon yung iniisip ngayon ng mga taong bayan na talaga yung PNP natin ngayon is lumalagpas na sa kanilang limit. So parang lumalabas dito na nagagamit talaga yung PNPs para sa mga maling gawain. Tulad nung ito nga, human rights violation na sinasabi na pinatutupad ngayon ng Marcos administration. So parang nagagamit na para sa silent martial law. Kasi yun yung feeling ngayon ng mga taga Davao ngayon, especially dun sa may compound ng KOJC na
meron ng meron ng martial law, na silent martial law dahil hindi na nga kinikilala ng PNP yung utos ng korte, yung human rights ng mga nakatira doon sa KOJC. So, nababahiran na ngayon yung integrity ng PNP. So, ano kaya yung magiging ano rito? Ano kaya magiging, kumbaga, ano yung magiging indikasyon? Ano yung magiging tingin ngayon? Paano nila babawiin ngayon ng PNP yung integridad na iniingatan nilang inaayos, ngayon ginigiba ng mismong pulis na aktibo pa sa serbisyo. Baho. This should serve as a challenge to everyone, to us na sa loob ng PNP na para mas lalong pag-ibayuhin at paigtingin yung aming mga trabaho para ipakilala at ipakita sa ating mga mamamayan na seryoso tayo sa ginagawa nating paglilinis sa ating hanay. Yung ating internal disciplinary mechanism ay tuloy-tuloy. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na pag-upo pa lamang sa pwesto ng Marcos administration ay nagsagawa na sila ng internal cleansing sa hanay ng PNP. Basta ako sinabi ko, panahon namin, ganito ginawa namin, pag-upo ng ating mahal na Pangulo, talagang yan ang inano niya, cleansing kaagad. In fact, makita niyo ang aming sincerity rito, talagang pinag-resign lahat ng generals and colonels. Mabigat yun hindi. Dito talagang alam mo yung mga statement ni Abalos, although totoo naman yung sinasabi niya, pero parang lahat inangkin na yung yung credit pagdating sa internal cleansing ng PNP. So lahat naman ng administrasyon na dumaan, mga nakalipas, yan din naman yung nila yan din naman yung naging statement na laging may internal cleansing. So ang nangyari lang dito, parang kinopy lang din nila yung nangyari nung past administration kay Duterte, di ba, na kinakastigo nga ni Pangulong Duterte yung mga general. So dito naman, ang ginawa naman dito sa Marcos administration, although maganda rin naman ginawa nila, pero hindi naman nila napatupad ng, sabi natin, 100% kasi meron mga nag-o-object ng mga pinag-resign nila. Siyempre kasi yung pag-resign naman, hindi naman yung pwedeng puwersahin. So, ang ginawa, parang voluntary resignation yung ginawa nila sa mga colonel, sa mga generals na sabihin natin, involved man o hindi para maging patas, pinag-resign lahat. So, siyempre, dun sa mga, sabihin natin, matitinong mga police generals, colonel, unfair, di ba? Na, kumbaga, ilang taon na lang, let's say 1 year, 2 years na lang yung kailangan nilang bunuin, makukuha nila ng yung retirement benefits sila, makukuha nila ng buo. Pero dahil nga pinag-resign sila ng mas maaga, so siyempre may deduction pa rin yun. So magkakaroon ng recomputation, instead na makuha ng buo yung kanilang mga retirement benefits, siyempre mababawasan. Kaya yung iba dyan hindi kinagat, kumbaga hindi sang-ayon dun sa parang early retirement na hinihingi ni Marcos administration. So hindi lahat sumunod. Yung iba still active pa rin, talaga nakipagmatikasan. Siyempre, kumbaga, ano yung reason ba't ka mag-resign kung wala ka namang ginagawang masama? So, yun nga, lahat naman ng administrasyon, yan lagi ang ginagawa, internal cleansing. Pero, until now, hindi pa rin talaga totaling 100% nalilinis yung PNP. Kasi, di ba, kung titingnan nyo sa bawat balita, laging may mga involved na police na nasasangkot sa mga kung ano ng mga issue, andyan yung mga aligasyon, lalo-lalo na ngayon sa binigay na statement ni Espinido na ganyang crime group daw ang PNP, talagang, kumbaga, hindi pulis ang problema. Ang may problema na yung buong sistema, yung buong organization. So, ibig sabihin, mukhang kailangan buwagin yung PNP para lang malinis yung buong organization. Parang ganun yung mangyayari dito dahil lang inaakusahan yung buong organization, hindi naman yung police o yung administrasyon. Yun. At tinangka pang 18 at ngayon may pending I think 58 cases nito before the NAPOLCOM and some were already summarily dismissed from office. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, handang tulungan ng PNP si Espinido kung mayroon itong ebidensya at nais na magsampa ng kaso.
The PNP is also curious kung ano yung mga hawak niyang ebidensya, at kung may mga hawak siya mga ebidensya ay tutulungan natin. Bukas ang PNP sa anumang investigasyon, at kung meron mang sapat na katibayan ang sino man, hindi lang itong si Lieutenant Colonel Espinido, ay tutulungan natin siya. Matatandaang mayroong mga pinangalanang opisyal sa Espinido sa pagharap sa pagdinig sa Quadcom sa Kamara kaugnay ng umano'y estilo ng war on drugs ng PNP noon. Sinabi ni Espinido na mayroon umanong reward at quota system at alam umano ito ng lahat ng mga pulis. Leia Ilagan, Alam daw ng lahat ng pulis yun na may quota system. Ang tanong, sino ba yung nagbigay ng quota system? Yun yung kailangan i-clarify ngayon ni Senator Bato de la Rosa, kung meron ba talagang ganong klaseng quota system. Kasi kung alam daw ng lahat ng pulis yun, so dapat from PNP chief hanggang sa pinaka mababa, let's say yung PO1 or yung corporal or patrolman, kung ano man yung ano man tawag doon sa pinamababang rango, dapat may clarify yan ni Senator Bato de la Rosa. Doon medyo kailangan ng ni Senator Bato de la Rosa ng confirmation. Pero doon sa unang statement kasi ni Espinido, medyo sablay yung pagkanta niya ron kasi nga hindi niya, kumbaga, magkaiba sila ng pagkakaintindi. So iba yung orders ni Chief Bato de la Rosa noong time na yun is tulungang linisin yung area na hawak ni Espinido. Ang pagkakaintindi naman ni Espinido, pag sinabing linisin daw, itsugiin daw lahat ng mga involved sa illegal na droga. So doon nagkaroon ng problema. Ang problema doon is yung gumalaw ng alanganin yung mga inutusan ni Chief PNP Bato de la Rosa na hindi naaayon sa... Kasi may pronouncement naman si Pangulong Duterte. Di ba sabi niya, basta dumaan sa tamang proseso, susuportahan ko kayo. Since hindi siguro dumaan sa tamang proseso, tulad na lang yung nangyari doon kay Kian de los Santos, di ba? Hindi sumunod sa protocol yung mga pulis na yon. Ang ending, nakakulong silang ngayon, nakakulong na sila. So, hinatulan silang guilty. So, dun sa nangyari sa hawak na area ng Espinido, hindi natin alam kung may nakulong bang pulis doon dahil wala naman tayong update. Pero kung titingnan naman natin, wala tayong naririnig na balita. So, it means walang nagreklamo. So, walang complainant. So, ibig sabihin, gusto ng tao or natuwa yung mga tao doon na yung mga may involved sa droga is nagkandawala na. So, doon natin makikita dahil kumbaga doon nagdidiwang yung mga tao na nawala yung mga yung mga may involved sa droga. So, hindi na importante sa mga Pilipino kung tama ba o mali yung prosesong ginawa ng PNP. Ang mas iniisip na lang ng mga Pilipino nawala na yung mga salot ng lipunan, di ba? So, kahit naman sinong taningin mong Pilipino, ano ba yung mas gugustuhin mo? Yung nawala yung mga involved sa droga o yung mawawala yung mga inosenteng Pilipino, 'di ba? Yun lang naman yung pagtatalunan doon eh. Siyempre, mas gugustuhin ng Pilipino na mawala yung mga gumagawa ng hindi maganda, especially itong mga involved sa illegal na droga. So, abangan natin sa mga susunod na Quad Committee hearing kung sino-sino pa yung mga testigong ilalabas nitong mga bata ni Speaker Romualdez. So, abangan natin yan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.